Hello Taurus! Welcome po dito sa inyong May reading. Sorry may napansin ako dito sa glue ng aking kuko. Pasensya na po sa discoloration. Ewan ko, may chemical ako nahawakan at nagkaroon siya ng reaction dun sa glue ng fake nails. So ayan, ito na nga yung may reading mo Taurus, yung mga ganap-ganap, mga mensahe, mga posibleng paparating, anong dapat mong malaman, general reading. At kung bago ka dito, don't forget to subscribe, like, follow sa mga matatagal na maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Thank you rin doon sa mga nag-join, nag-avail ng membership subscription, yung mga nag-share palagi ng mga readings natin, malaking tulong yan, yung mga nagbibigay ng star, super thanks, yung mga nag-avail ng private readings, lalo na dun sa ating mga suki. Yung mga interesado, pakitignan na rin yung mga nakasulat sa description. Hirap pala sa hindi. Ang kapal kasi, oh. Daming cards. Di ko alam kung ilan laman nito. Pero ginawa nilang manipis yung cardstock. So, madaling ma-damage. Pero sobrang daming cards kaya siya makapal. Sa pinakamanipis na cardstock. Fortress. Bird cage. Crystal ball. Bird is associated with communication messages. Lakas ng energy ng Scorpio. Crystal ball tsaka universe. Ay, universe. Oh, wait lang. Nalagyan ng glue. Okay, yung mga signs na meron dito, Aquarius, Taurus, Scorpio, Capricorn, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, pwede ring may air, Gemini, Libra, Aquarius, or Virgo. Wow, ganda nung ganda ng cards mo doon, yung tatlo sa taas. Kuha rin tayo ng cards para sa love life mo. May love life ka man o wala, Taurus. Para sa mga meron, malay mo naman may paparating, di ba? Okay, tignan na natin. Pag-build ng foundation to, feeling ko Oo, nakikita ko na may mga sisimulan ka at balang araw ito ay magiging matatag. Or it could be na kailangan mo mag-set ng boundaries or someone is setting boundaries against you. Meron ditong mahirap pasukin. Sinasabi kong person may katigasan ng ulo to, mahirap i-break. Something na alam mo yon, tumigas na. Umaga sa semento, 'di ba? Tigas na hirap ng yan. Hindi mo na mababago, parang gano'n. Ito ay pag-sign ng katatagan, stability,
Something na mahirap tibagin. Something na pang matagalan, kung ano man ito. Kaya kung meron kang binibuild, yun nga yung binabanggit ko sa'yo kanina, pwedeng ito ay, pang matagalan na. At magiging yan, stable for sure, matibay. Kung ano man yan. Birdcage. Mga sinasabi ko sa iyo, mga mensahe, pagkikipag-communicate, someone na nakakulong, walang freedom. Maybe you're dealing with someone who is possessive. Oo, gustong makalaya nitong tao na to, whether ikaw to yung person na nakakadeal mo. Parang natrap siya sa ganitong situation eh. Parang naging, paano ba? Natrap sa isang desperate situation, hirap makaalis. O baka may confinement, I hope wala namang magkasakit, Pero pwede ring may mga intriga dito, rumors, no? May mga nagpapakalat ng chismis, mga fake news. Or kahit hindi fake news, yung tipong nagkakaroon ng mga usapin, may mga nagpapadala ng mga ganyan, may nagkakalat, may nagchichismis, sabihin na natin, or naninira. Or maybe yung iba, jittery kayong may, restless, no? Hindi ko alam kung ano tong mga reasons ba't hindi kayo mapapakali. Crystal ball is something about the future. Wow! May kinalaman siya sa ESP, intuition, discernment mo, or gut feelings, your inner knowing, Taurus. May mga premonition dito, ibig sabihin may mga signs na. Pwedeng sa dreams mo or nafe-feel mo lang kung intuitive ka, malakas pa iramdam mo, something na kumbaga parang nai-ESP mo na na mape-predict mo eh. Okay, pwedeng tama ka dito sa prediction mo or sa nafe-feel mo. So, trust your intuition. Universe, wow, ito yung sinasabi ko sa'yo, infinite source. Unending. Ang ganda nito kasi kung matatagpuan mo to lalo na, halimbawa financial sa negosyo. Sabi ko nga meron something dito matatag eh. At kung may mga ideas ka sa ngayon lalo na sa business, investment, syempre palagi tayong mag-iingat. Pero baka kasi mahit mo yung, alam mo na, mahit mo yung swerte, mahit mo yung jackpot. Kasi kung magkataon, sabi nga dito, infinite source ito. Magtatagal to for sure. Maganda. Relationship man to, business, o kung ano man na gagawin mo pag-i-invest. Pwede namang hindi material ang pag-i-invest eh. Halimbawa, mag-aaral ka, di ba? O, ano yun eh. Lifetime mong mapapakinabangan yung mga matututunan mo eh. Wow. So, this is something na parang balon ng kayamanan sa'yo. Yung kayamanan guys, hindi lang always pera yan, material, kagaya nga nung sinabi ko kanina. Ito ay something na paghuhugutan mo at ito ay infinite. Ganda. O, ayan swerte mo talaga Pagdating dito, may Wheel of Fortune ka pa. O. Seswertihin ka talaga. Tsaka kung ito na yung start ng panibagong cycle sa'yo eh. Kung dati nasa ilalim ka, ikaw naman nasa ibabaw ngayon, ang ganda ng card mo. Magandang mga pagbabago to. At ito ay para sa iyo talaga. No? Kapalaran mo ito na maranasan, dumating, tamasain.
King of Wands, may dalawang king dito. Pwedeng energy ng dalawang person na energy ng dalawang tao na nagtatagisan or nagkokontrahan. Hindi sila magkasundo. Magkatalikod sila, Pwedeng may conflict dito between these two people. Kung isa ka man dyan. Or kung ikaw yung namamagitan sa kanila. Parang may dalawang magkaaway dito, hindi magkasundo. Yung isa fire sign, yung isa air sign. May conflict dito eh. Hindi ko alam kung, pwedeng kakumpetensya rin naman. Basta may drama, may toxicity between these two people at saka pwedeng involved ka rin dyan or nadadamay ka. Or pwedeng ikaw yung namamagitan or umaawat, hindi ko alam. Pero, may mga malinaw lang na merong mga tao dito na hindi ko alam, pwedeng nag-aagawan din. Alam mo yun. Nagpapagalingan. Yung alam mo yung, di ba, minsan may mga nagtatalo, nagdidiskusyon sila. Ayaw magpatalo ng bawat isa. So, ibig sabihin nun, walang masusolve dun sa usapan. Kasi nga, pareho silang magaling, pareho silang tama, walang willing maging humble na, alam mo na, mag-step down, tawag dito, magparaya, magbigay, mag-adjust. Minsan ganyan eh. And minsan naiipit din tayo doon sa mga ganong situation sa ayaw natin at sa gusto. So, pwedeng may ganyan. Okay? Pwedeng may mga misunderstandings or tagisan. So, lipat tayo sa love life mo. By the way, may hermit din dito. A period of reflection and contemplation, siguro this May, Taurus. Di ko alam kung ano tong dapat mong, siguro pag-isipan mo muna mabuti, upuan mo. So, maybe this is just a time na magtutunga nga ka. Papahinga mo muna yung sarili mo, yung isip mo, physically, mentally, emotionally. Pwede rin namang ganun. Okay? Pagbigyan mo muna yung sarili mo, time out muna. Sa love life mo, meron kang gambling, not showing true self, missing you, thinking of you, kaya lang may snake. So, pwedeng may ahas dito sa connection ninyo. Pwedeng may tukso, may mga agaw, may traidor, or third party. Namimiss ka na itong tao na to pero nagpe-pretend siya na hindi or ikaw yun, Pwedeng, bahala ka na mag-identify kung energy mo ba yung napipick up ng baraha o energy ng person mo. Willing to take risk. Ikaw o siya dito sa connection ninyo. Kaya lang, may something shady about this person kasi pwedeng hindi mo pa siya ganun kakilala or meron siyang hindi sinasabi sa'yo tungkol sa kanya, sa past man niya or dito sa present niya. Okay? May hinahide ditong tao na to, pwedeng meron siyang addiction or bisyo. Ayan, gambling, baka sugarol to. Or pwedeng may other person involved nakakonect. Pero maaring may attraction, maaring naiisip nyo isa't isa or may nakakamiss sa inyo. Mimiss mo siya or namimiss ka niya. Okay? So, ito yung mga mensahe na hugot natin dito sa iyong May reading. At kung nagustuhan nyo, don't forget to leave a reaction below. Pa-comment na rin dyan. Pa-share na rin tong ating reading. Malaking tulong yun. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.